Sobrang talaga namang kung siguro ay kung meron man tao siguro na masaya na walang kasing saya, ako na po yun. Bakit? Kasi po talagang tuloy-tuloy lang po yung pagsusubscribe dito ng aking mga talaga na mga nagmamahal kay Birana. At dahil po dyan, ay gusto ko pong ipaabot sa inyo ang aking taos-pusong pasasalamat sa patuloy niyong pagsusubscribe dito sa Birana Live Studio TV. Sa lahat po ng mga dati at mga bagong subscribers ko, maraming salamat po talaga. Tuloy-tuloy po talaga yung pagdaragdag ng ating subscribers. Ayan, kabahan na kayo mga politiko, mga kawatan. At nakikita na natin dito na talagang desidido na itong ating mga kababayan na ilagay ako dyan sa Kongreso or either dyan sa Senado. At bilang na yung mga araw na pag-istinid dyan. Dahil unang-una, pag nandyan ako, either Kongreso man o sa Senado, siguradong malilipol yung mga kawatan dyan. At bago ko po ituloy itong main topic natin ay gusto ko lang pong humiling muna dito sa mga kawatan ng mga politikong ito ay bago kayo mamatay, kasi mamamatay na po itong mga ito. Dadaanan na po yan ng kulira. So, tiyak yan, marami sabay-sabay yan, ililibing yung mga yan. Pero bago kayo magkandangatay ay panoorin nyo muna itong aking topic ngayon. Okay. So, doon tayo sa sinasabi ni Mike Ilong na bakit daw hanggang ngayon ay hindi pa raw sumasagot si Maharlika doon sa lumabas na di umano ay ginorgor niya yung kanyang asawa. Okay. Para kung walang lumalabas na paliwanag si Maharlika dyan, ako ang sasagot sa inyo. Actually, ang resource person nito si Mike Ilong na ito ay si Mima Alicia. Yan po yung babae na pagka nagsasalita, yung ngiwi, yung bibig, na para ding bangag. Yan yung babae na yan na bangag. Ako nagsasalita, nakangiwi yan eh. Ngiwi. So, parehas, wala silang pagkakaiba ni Abalos to. At yun, ang dami-dami sinasabi ng Mima Alicia na yan, doon pala galing yung balita na yan at diyan kinuha ni Mike Ilong yung balitang yan. Okay. Aywan ko kung magpi-play pa tayo. So, i-play lang natin ng konti para lang mayroong tayong basihan. At muli, ang aking apela dito sa mga kawatan ng mga politiko, huwag muna kayo mamamatay. Dahil pakinggan nyo muna ito, ako ang sasagot doon sa hinihiling ni Mike Abe na kailangan sagutin ni Maharlika. Ako ang sasagot para kay Maharlika. Okay? Anyway, pakinggan muna natin to. Okay, kaya natin pag-uusapan. Alam naman natin kung sino siya. Hindi man ako nanonood sa kanya, pero marami rin kong nagpo-forward sa akin ang mga page niya kapag may mga banat siya ng sobra kay Pangulong Marcos, sa First Family at sa gobyerno. Mangyari po kasi ganito. Ang Mike Abe Live, alam nyo, mga radyo, mga television, kung saan ako nandiyan araw-araw, sa Channel 4, Channel 13, Radyo Pilipinas, at dito sa aking mga social. Sige na, tuloy na. Okay, Mike Abe Opinion at MA Pinoy TV. Ako kasi lagi po ang aking paniniwala, kahit nung araw pa, pag ang presidente siniraan mo, lalo na kung personal o hindi lang dahil sa trabaho, ang sinisiraan mo, Pilipinas, mamamayang Pilipino. Talaga lang, ha? Taong bayan. Sige, ang sinisira tuloy yung panood natin. International community, sa inyong mga followers at viewers, hindi lang ang Pangulo. Ay, alam naman ninyo kung personalin si Pangulong Marcos, First Family, sinabing First Family, pati yung mga anak. Sige lang. Grabe ho itong babaeng ito, kung manira. At ako, ang aking paniniwala, personal kong opinion, ang Pilipinas ang kanyang sinisira. Ang 110 milyong Pilipino ang kanyang sinisira. Kasi siya, hindi naman siya ata Pilipino, siya ay American citizen. Diba? Butit alam mo. Naman ako, bakit may mga Pilipinong naniniwala at nanonood sa kanya? Pero dito ho sa pumutok na balita, ayan,
At Ano? hindi po ito pangkaraniwang balita. May pagkakriminal, pagkakrimen, may pagka masamang tao itong record na labas na ito. Hindi, ito sinasabi ko lang ito, tinatalakay ko, hindi po ako agad naniniwala. Hindi ko sinabing guilty na siya, hindi pa rin ako naniniwala, kaya lang, ito yung mabigat. Kaya lang? Meron pong mga dokumentong lumabas. At salamat kay Mima. Mima. Mima Alicia. No? Lager na babae. Siya po yung nakatanggap ako. Marami ako natatanggap din ng mga kung ano, mga dokumento. Kung ano, hindi ko lang na-review. Baka kasama ako dyan sa pedal na niya. Kasi hindi rin ako matyaga na magbubuklat ng mga... Sige na yan. Tuloy na. Ikaw, dahil kang diskarte. Mima, meron siyang ganon. Bahagi ng maraming dokumentong tatanggap niya. So again, inuulit ko, hindi pa rin po siya may tuturing natin guilty kasi mukhang hindi yata nakarating sa korte kung anong ginawa niya at bakit nalusutan niya ng mga panahon yun. Ay yung alleged victim na asawa, 75 years old. Sige lang. Masintabi na po sa mga senior citizen. Sige. Alam mo yung 75 years old, kahit pa paano medyo mahina na yun, baka maaaring pati pantinig noon, pati mata noon, baka may problema na. Tapos napangasawa niya, katulad nitong si Maharlika na panahong ibata. Kasi kaya po ito tinatalakay, paging aral po ito sa atin. Ako At nakasira din kasi po, nurse daw po itong si Maharlika. Alam niyo ang nurse, yan po yung mga health workers. Ano ba ang trabaho ng health workers? Ang dami po ang paliwanag si Pastor Ron dati. Nagtatrabaho, kung mapapansin niyo, kung magsalita siya, mag-akusa, ganun-ganun na lang. Kaya ako, pag may mga nagpo-forward sa akin ng mga video niya, nagugulat ako. Ang dami pa. Ipon ko na lang po, ipaliwanag ko na lang sa inyo. Dahil pang kaskas balahos ito, si Abi nung ito. Anyway, ang nakuha daw niyang balita ay dito sa kay Mima Alicia. Yan. Yung vlogger po yan na kung makapag-lipstick, hanggang ilong niya yung lipstick. Tapos pag nagsasalita ito, yung ngiwi, yung bunganga. Para bang imagine mo, pag nagsasalita yan, nakangiwi yung bunganga, pati yung bunganga niya sa baba, nakangiwi. Ito yung mga pagerper. At ito yung mga kwan. Kasamahan ito. Nagkukunwaring hindi niya alam. Kasamahan niyang bayaran yan. Okay? Nadi umano, ay may mga nagbigay daw sa kanya ng dokumento. Diretsoy na natin na lumabas daw sa autopsy report na nilason daw ni Maharlika yung kanyang asawa. Okay. Ngayon, at ito naman, iniko naman itong ni Mike Ilong na ito na ang sinasabi niya hindi raw niya iniintindi yung mga ganyan at pero diyan sa basura na vlog ni Alicia na yan ay kinuha niya. Okay. So ngayon, ito lamang ang masasabi ko. Ikaw, Mike Ilong, antimana nagpapaniwala ka sa mga ganyan. Ang batas sa Amerika at saka dito sa Pilipinas, malayong magkaiba. Malayong-malayo. Wala sa anino, kumbaga. Bakit? Sige, talakayin muna natin sandali. Ultimong napakasimpleng traffic violation. Traffic violation. Kahit pa 10 taon na yan, nakikita pa. Nahuhuli yung nag-violate ng traffic. Okay? Yan ang tandaan mo, Mike Ilong, para sa ganun ay may alam ka, hindi puro kabubuhan. Ang ibig kong ipunto rito, walang makakalusot na krimen diyan sa Amerika. Ikaw ba ay nakapunta dyan sa Amerika? Kasi kung hindi pa, kung nakapunta ka man dyan, ikukan kita, ibibrep kita kung ano ang buhay sa Amerika. Unang-una yan. Kaya kung hindi ka rin na nakapunta dyan, huwag ka na magdadaldal kung hindi mo alam. Mabalik tayo doon sa traffic violation. Sabi ko nga po, gaano mang katagal yan, ay napakasimpleng kaso yan. Pero napapagmulta na ikukulong. Ano pa kaya yung sinasabi ninyo, na kayong dalawa ni Mima Alicia
na nilason ni Maharlika itong kanyang asawa. Sabi ko nga po, ang laki ng pagkakaiba dahil sa Amerika, kung ano ang totoo, yun ang lalabas. Hindi kagaya dito sa atin, isang tawagan lang ni Butod, putang ina ninyo, hala, pwede nyo nang gurgurin yung gusto ninyong gurgurin dito. At pwede nyo palayain yung dapat nyo palayain. Kagaya na nga lang nito, si Sayarot na ito, na isang tawagan lang. Pinalaya. Isang tawagan lang doon sa isa pang smuggler. Walang kaso. Ito na. Para sabihin ko sa iyo, lalo na ikaw may mga hampas lupa. Ito yung mga hampas lupa at mga patay gutom. Ito si Mike Abel at saka ito si Kwan. Anisha na ito. Ang mga patay gutom to. Para sabihin ko sa iyo, yung mga ganyang akusasyon, malayo yan. Dahil ang sinasabi dito ni itong si Hiwi na ito, ng Alicia na ito na sira ang bunga nga, hindi na raw nagtuloy na ituloy ang kaso nung pamilya, nung asawa ni Maharlika na Black American. Okay? Hindi na raw itinuloy. Diyan palang kitang-kita na yung pagiging ignorante ninyo. Sinabi ko po kanina, ibang-iba po ang batas dito sa Pilipinas at Amerika. Yung sinasabi mong ganyan, doon palang fake news ka na. Bakit ko sinabing fake news ka na at wala talaga kayong alam na mga animal kayo, salita lang kayo ng salita na mga gago kayo. Kaya ko sinabing fake news kayo dahil yung sinasabi mong hindi itinuloy nung kamag-anak or either relatives na malapit dito sa naging asawa ni Maharlika na ito, kaya hindi nakulong si Maharlika. Tanga! Alam nyo kung bakit? Once na ganyang kaso, lalo na yung malaking kaso yan, kapag hindi na interesado yung kamag-anak ng biktima, hindi na interesado, umayaw na sila. Ang magtutuloy dyan yung Estado. Ngayon may alam kayo. Nang hindi ka maging tanga, Mike Abe. Estado ang magtutuloy niyan. Hindi na pinag-uusapan dyan kung itutuloy pa ng kamag-anak yan o hindi. Akala ko ba, nasa media ka, alam mo, pero napakatanga mo po ngayon kung nakita yung kabubuhan mo, Mike Abe. At saka yung si Hiwi na yan na pag nagsasalita, Hiwi na. Ngayon, nakabili ng kortina. Balikan niyo yung mga vlog niyan, yung mima na yan. Ang kortina niyan, yung pinulot doon sa Smoky Mountain, yung mga sunog-sunog. Tingnan niyo. Ngayon, nakabili na. Maganda na yung kortina niya ngayon. Kasi nga, bayad na. Tangina nyo. Bayad na. Kaya maganda na yung kortina. At saka lalong pumula ang lipstick. Ngayon, yan lang ang masasabi ko sa iyo, Mike Abe. Huwag kang maging tanga. Huwag kang maging gago. Huwag kang maging tarantado. At lalong huwag kang maging bubo na kagaya ni Gadon. Pareho lang ang ilong ninyong dalawa. Isa rin yung Gadon na yan. Nakakala mo kung sinong mag-uutos dito kay De La Rosa. Pero mamaya yan. Ayaw kong mawala ang sa focus dito sa animal na ito. Yan. Ngayon alam mo na kapag ka umatras yung kamag-anak o sino man na relatives nung biktima, Estado ang magtutuloy ng kaso. Kaya walang kawala. Kung totoo man yun. Hindi makakawala si Maharlika. Kung yun ang sinasabi ninyo. Walang pwedeng makawala dyan. Diba? Pumunta ka muna ng Amerika para malaman mo, mag-aral ka muna. Doon kung magmasid ka. Palibasa kasi, hanggang salitang Amerika lang kayo, mga putang nyo, hindi nyo alam, hindi nyo nararating. Kasi mga ignorante kayo, mga wala kayong kakayanan kasi nga, mga patay gutom at mga hampas lupa kayo.
sinasabi ko, huwag na huwag niyong itatapik si Maharlika. Huwag na huwag niyong itatapik si Senador De La Rosa dahil ako ang sasagot para sa kanila. Kung hindi nila sinasagot yan, pues ako ang sasagot para sa kanila. Sabihin ko na sa iyo, Mike Abe, ay yung hinihintay mo na di umano hindi sinasagot ni Maharlika yan, unang-una, hindi pumapatol yan si Maharlika na patay gutom na kagaya mo ay kagaya nitong resource person mo na si Alicia. Hindi pumapatol yan si Maharlika nang walang kakwinta-kwinta mga patay gutom na yan. Ngayon alam mo na, nakakahiya ka. Mahiya ka sa pamilya mo kung meron ka pamilya. Yung maririnig yung mga pinagsasabi mo, wala sa kwan, wala sa todo. Totally sintonado. Oh. Yan lang yun. Ganon kasimple. Ganon din ito si Bato de la Rosa, kaya hindi na sumasagot ng sumasagot yan. Kasi nga unang-una, ito yung mga tao na talaga na hindi naman na binibigyan ng pansin yung mga kung ano-ano mga sinasabi ninyo. Ako ang harapin ninyo, mga buwakan ng ninyo. Paniktay-niktay ka ba, pakurba-kurbata ka pa, hindi naman bagay sa iyo dahil unang-una, ang nagkukurbata, yung gwapo na kagaya ko. Hindi kagaya mo, naggatroso ang ilong. Diretsahan na tayo. Kung inyong napapanood, yung hinamon ko na ito na lahat ng kayamanan niya, ilatag na niya eh. Di ba? Ilang bisis yan na naghahamon ako rito. Lahat ng kayamanan niya, ultimong kutsara, tinidor, arinola o ano pa man, balde o naman, ilatag na niya dyan. At bibigyan natin ng presyo yung kanyang lahat na ilatag. Ngayon, kapag halimbawa na lang natin umabot ang kwintahan sa 100 million na lang, pero sigurado ako walang 100 million ito. Umaasa nga lang ito sa bigay ni Butod eh. Di ba? Ngayon, ano pa man yun? Gaano man karami, gaano man ang kwintada, sabi ko nga, umabot man na ng 100 million, dudublihin ko, titriplihin ko. Ang ibig ko sabihin, ng triple, halimbawa na lang natin 100 million ang ilatag mo, pustahan. Ako ilalatag ko 300 million. Tapos, ang paglalabanan natin ngayon, suntukan. Bibigyan ko pa ng partida 10 segundo lang. Diba? Yun lang yung sinasabi ko kasi lahat ng laban ko kahit saan. Kahit nung lumaban pa ako sa iba't ibang larangan ng labanan, laging 10 minuto ang ibinibigay ko. Ngayon, pag nilatag na dyan, tatapatan ko triple, suntukan. O ano pa man laban, kahit ano. Sa 10 segundo, pag hindi ko nalagutan ng hininga ito, talo ako. Ganon ako magbigay ng partida. Hindi ba't itong mga politiko rin, sinasabihan ko rin yan, hinahamon ko rin yan, pero walang pumapato sa hamon ko. Kahit nga magsama-sama kayo ng mga kawatan, laging 10 segundo lang ang ibibigay kong oras at sabay-sabay kayong malalagutan ng hininga. Ngayon, kung ang gusto mo naman, ayaw mo makilaban ng suntukan sa akin, kung gusto mo naman, ikaw ang babaril sa akin. Barilin mo ako. Nakaharap, nakatalikod, nakatagilid, or nakatihaya. Barilin mo ako. Ngayon, ganun pa rin ang labanan natin sa pustahan. Pag hindi tumalab, yung balang pangbabaril mo sa akin, natural talo ka. Ngayon, kung tumalab sa akin, talo ako, patay na ako eh. Siyempre, sa iyo yung 3 milyon at 300 milyon na ipupusta ko. Basta laging triple ang ibibigay ko. Ganon din dito sa mga politikong mga kawatan na ito. Paulit-ulit ang hamon ko na yan. Ganon lang yung kasimple ang hamon ko. Ngayon, since napakarami ko ng hamon sa iyo, Mike Abe,
na hindi mo pinapatos yung magpapatayan tayo, walang gustong pumatos eh. Okay, naiintindihan ko kasi nag-i-enjoy ka pa doon sa mga naglalagay sa iyo. Makapagsalita ka lang ng pabor sa amo mo na ang sasabihin mo, napakagwapo yung amo mo, ibangag na. Tapos napakasiksi, yung amo mo ay butod nga. Di ba? Hindi ba't ilang beses na yan na Sos Mario Joseph, ito pa pala ha, bago natin balikan yan, sige. Ito pala, tawag dito yung pagka-summer, anong tawag doon, yung magsuswimming. Pag ito mga ganitong summer, di ba yung, ano ba, may tawag doon eh, picnic ba? Picnic o ano? Basta ganun. Nag-swimming sila. Itong sinabutod, lahat ng pamilya at mga kaibigan, nag-swimming sila, kasama na yung asawa yung bangag. Alam mo, nandoon na sa malayo, yung sa dagat, malayo. Sabi niya, uy, sabi ganyan ni bangag. Ano ba yung lobo ba yung naglulutang-lutang doon? Sabi naman ng mga mga kasamahan nila doon, na mga staff nila, na mga kawatan din, ay, hindi sir, butiti. Sabi ganyan. Hindi malayo naman na butiti yan. Ang ginawa ni bangag, gumamit ng teleskopyo. Teleskop. Kasi malayo na nga nagpalulutang-lutang Tinileskop niya. Ay putang ina, sabi ni bangag, ay, yung darling ko yan! Si Butod! Sabi ganyan, yan yung damit niya! Nagpasaklulo na sila ngayon doon sa lifeguard. Nagpasaklulo sila, takbuhan mga speedboat, nasa likupan. Ay tama nga, yung sabi ni Bangan, na yung asawa niya naglulutang-lutang na. Tingnan mo, hindi na naman namatay kasi nagpalutang-lutang na yan dyan dati sa Pasig River ngayon na naman sa dagat. Hindi na namatay. Talagang sumasalba rito, yung kanyang butod. Tapos sasabihin ni Mike Abe na sexy daw yung kanyang amo. Kaya nabibigyan ng raptor at saka condominium ito. Yan, ang isa tanong ko. Maraming nagtatanong sa iyo, Mike Abe. Totoo ba na binigyan ka ng raptor at saka condominium? Hindi mo rin sinasagot. Ito nagtatanong kami. Marami kami nagtatanong na hindi mo sinasagot sa vlog mo. Ano ibig sabihin? Hindi totoo. Kaya ikaw, wag mong pakikialaban si Maharlika. Meron pa siyang sinabi dyan na walang kwenta ito si De La Rosa, wala na raw naniniwala dito. Kaya sinasabi ko lagi rito, lahat ng tatanungin mo kay De La Rosa at kay Maharlika, ako ang tanungin mo, ako sasagot. Kung gusto mo naman, tanggapin mo lahat yung mga hinahamon ko sa iyo. Kung ayaw mo namang makipagpatayan sa akin, naiposta mo lahat ng mga patiyang na binigay sa yung raptor na yan, kung ayaw mo makipagpatayan sa akin, dahil kasi mahilig kang paniktay-niktay ka, hindi ka naman bagay Hindi naman bagay sa iyo magdiktay. Unang-una, nangunguna nga yung ilong mo. Pupunta dito yung ilong mo. Baka mamaya, dito na isinabit yung necktie sa ilong mo. Hindi bagay. Kaya huwag ka na magdiktay. Sa mga gwapo lang yan, ang mga necktie bagay. Sino ang gwapo? Ako yun. Ikaw, masasabi mo ba, sige nga, sabihin mo nga sa sarili mo na gwapo ka. Pag yun ang sinabi mo, masusok ka sa iyo, manonood sa iyo. Baka mag-unsubscribe yan at mag-subscribe sa channel ko. Di ba? Ayun. Ayaw mo rin lang patulan yung hamong kumpatayan. Ito na lang. Since na mahilig ka magniktay na hindi naman bagay sa iyo, ano kaya kung mag-displayhan tayo ng necktie? Ayan. Mag-displayhan na lang tayo ng necktie. Magparamihan tayo ng necktie. Yun pala ang pinakamaganda. Iladlad mo yung mga necktie mo kung gaano karami yan. At ilaladlad ko yung lahat ng mga necktie ko rin dito. Ngayon, pag di ay tatatlo lang, sigurado. Or kahit na 5,000 yang sa iyo na yan, sigurado talo ka. Hindi ko na i-elaborate pa kung dito kung ilan. Kasi baka mamaya
humingi ka ng pira kay Butod para bumili ng maraming necktie. Yung ngayon na lang na yung normal na gagamit kukunin nung natin sa closet natin. Magparamihan tayo ng necktie. Ano, deal or no deal? Gusto mo sa Luneta pa rin tayo. Dalhin natin dyan. Dalhin mo lahat. Tinatanggap ko kahit yung mga necktie mo nung paano, mga kahit na gutay-gutay na yung mga necktie mo. Okay lang, sige. Iladlad mo na lahat pagparamihan tayo ng necktie. Magkano ang pustahan? Uulitin ko lang, kung meron kang 100 million na ipupusta, tatapatan ko, triple, 300 million. Okay? Hindi ko na hahamonin itong Mima Alicia na ito dahil patay gutom to, alam ko. Hindi na. Kasi kaya kita hinahamon dahil pwede ka kasing humingi ng pira na sa amo mong Butod di ba? Di humingi ka na para lang makalaban ka ng pustahan, para may pang-display ka. Para lang ipakita ko sa iyo, kasi napapansin ko, nagbiniktay ka para lang kapanipaniwala ka. Wala, makikita mo sa isang tao, iyong sanay gumamit ng necktie. Hindi yung mga paganyan-ganyan ka pa pag nag-live ka, may paganyan-ganyan ka pa. Buwa ka ng ina. Samantalang ang dami-dami mong taong ginagamit para maikabit mo yung necktie mo. Akala mo talaga ito, napakayabang. Halata, Mike Abe, yung sanay mag-necktie. Ngayon, alam mo na. Lahat ng tatanungin mo kay Maharlika, ako ang sasagot. Lahat ng tatanungin nyo kay De La Rosa, ako ang sasagot. Or kung gusto nyo naman hamunan ng hamunan dito, ay di sige, mas maganda. Isama mo na yung mga, kumbinsihin mo na yung mga politiko, mga kawatan na ito, at tanggapin na rin yun lang yung hamon ko. Basta may pustahan tayo. Hindi ako lalaban ng walang pustahan. Kasi ang gusto ko rito, mabawi yung mga ninakaw ninyo, putang na nyo. Ngayon, so ngayon alam mo na, nasa Amerika, dahil sinasabi nitong Mike Abe na ito, na kaya raw hindi nakulong itong si Maharlika nito dahil umatras daw yung complainant, kamag-anak nung biktima, di umano. Tanga, gonggong, gago. Salita ka ng salita, hindi nyo naman pala alam. Ni ultimo sa panaginip, hindi nyo narating yan Amerika salita pa kayo ng salita. Na hindi nyo nga alam yung mga sinasabi nyo. Mga sinasabi nyo na dapat yan, pauwiin yan si Maharlika at harapin niya yung kaso niya rito. Ulol ka ba? Tanga ka? Kagaya nitong si Taberna na ito. Kaya ito, si Taberna ito, kaya binabaril yung bahay niyan Kasi masyadong mapanira ang bunganga niyan. Hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Ikaw ka doon, akala mo kung sino itong malaki, isa rin malaking ilong na ito. Sumama ka na doon kay Butod pagka merong eskarsyon palang tawag. Ayun, nagpalagoy-langoy doon para may kasama. Para sumipsip ka ng todo. Para sa ganun mabigyan ka pa ng budget dyan sa ahensyang pinamahamahalaan mo na wala rin naman kakwenta-kwenta. Ang sasabihin ba naman itong alimanlagado na ito na malaking ilong, na kalokohan lang daw yung maraming mahihirap, nag-agaw to. Ginagamit lang daw yung mga mahirap. Putang ina ka. Matagal na ako naghamon dito na isama ko kayo dito sa mga walang masaing na kababayan ko na yan yung mga regular na mga sinusuplayan ko ng pagkain kasi nga wala nang talaga sila mapapagkunan ng kanilang masasaing. Sumama ka sa akin. Pag hindi ko na ipakita sa iyo, pag hindi ko na ipresenta sa iyo itong mga tinutulungan ko mga taong ito, talo ako. Ngayon, pagka paano kung may naipresenta ako? Magbigti ka. Kasi wala ka namang pantaya sa akin na pira Di ba? Kasi isa kang patay gutom at isa kang bobo.
Sige, tatanggapin ko. Basta pagka mayroon akong naipakita, naipresenta sa iyo na napakarami itong mga tinutulungan ko na mga kababayan nating mga walang masaing, magbibigti ka. Then, lahat ng sinasabi ko rito, lahat ng sinasabi ko, lahat ng hamon ko, kaya kong panindigan yan. Ngayon, kung kayo ang maghamon sa akin, mas maganda. Unang-una, hindi lalaban ito. Unang-una, mamamatay ito. Dahil pag hindi nagbigti ito, ako magbibigti sa kanya. Yun lang ang hamon ko sa inyo, napakasimple. Di ba? Kaya hamunin nyo na rin yung amo ninyo na mag-drug test na para wala ng issue. Gonggong. Sasabihin ni Mike Abby na hindi naman daw butod si Bangag, si butod nga. Ay ano yun? Nagpalutang-lutang siya doon sa gitna ng dagat. Ginamit niyang salbabida yung butod niya. Buisit ka. Balikan natin itong sinasabi mo. Mike Abby, napaka-gunggong nito eh. Ewan ko, tingnan nga natin kung nandito pa. Sige nga. Parang hindi babae. Parang hindi Pilipino. Parang sadyan. Parang galit sa lahat. At kung magsalita siya, parang hawak na hawak niya ang dokumento. Parang pitang-pita na nangyayari. Parang alam niya nangyayari samantalang nasa Amerika naman. Nakakarating sa kanya, puro chismis lang. Karamihan dyan, fake news, pero pinapalag. Ito, tingnan mo itong kabubuhan ito. Diyan pa lang yung sinasabi puro fake news naman. At wala naman daw siya ebidensya. Ano nga yung audio ay yung video mismo na video nitong amo mo? Hi, Louie! We're in a Bacolod, campaigning for my hubby. Ano yun? Hindi ba? Kung yun? Ay tarantado talaga itong sa ngalan ng Raptor, sa ngalan ng condominium, buwa ka ng inaka. Or kung gusto mo makipagpatayan sa akin, itali ko na lang yung isang kamay ko. Itali ko sa likod. Isang kamay ko lang gagamitin ko. Or kahit itong dalawa ko kung kamay, itali. Or kahit nga nakahigaan lang ako eh. Pati dalawang pa ako itali eh. Sige daw. Tanggapin mo o hindi? Malaking advantage na yan sa'yo. Tatalian ko itong dalawang kamay ko, tatalian ko yung dalawang pa ako. Sige daw ah. Pero gagawin ko pa rin 10 segundo, lalagutin ko hininga mo, animal ka, buwisit ka. Yan po mga kababayan ang marami po talagang mga tao na salita lang ng salita na hindi alam yung sinasabi. Dahil unang-una, doon pa lang po sa pagsasabi na umatras daw yung asawa, ay yung kamag-anak ng asawa ni Maharlika, kaya hindi na naituloy ang kaso, kaya hindi na nakakulong si Maharlika. Hindi po totoo yun. Sabi ko nga po, ulit-ulitin ko, ang batas po sa Amerika, if ever na yung kamag-anak na biktima ay hindi na nagtuloy saka ipinoporsong kaso na yan, wala na pong pakialam ang estado doon, kundi ang estado po ang magtutuloy nung kaso na yon. Kaya imposible po itong mga sinasabi nitong Mike Abby at itong Mima Alicia nito. Wala po po sa kodigo ng Amerika. Sabagay, palibasa ito, walang alam puntahan, kundi diyan sa diyan sa Ilog Pasig, yan ang alam nilang puntahan. Pero yung mga nakakarating dyan sa mga bansa na yan, Canada, Australia, Amerika na yan, at kung saan-saan pa, ay yun po ang magpapatunay sa inyo. Kaya kung mayroon kayong dapat paniwalaan dito, kay Abby, Mima Alicia, at ako na po. Dahil tumira din po ako dyan sa Amerika. Matagal po ako dyan. Sa Canada, sa Australia lalo na, dahil yung sinasabi ko po sa inyo, na inampon po ako ng Australiano. Kaya matagal po ako dyan sa mga bansang yan. Dito sa mga bansang magugulo, matagal din po ako dyan dahil unang-una, nagtrabaho po ako sa isang international
at a multinational Muslim company. Yan po yung airline. Nagtrabaho po. Kaya alam ko po, maging sa Muslim country, alam ko po yung sinasabi ko. Lalo halimbawa na lang natin dyan sa Pakistan. Kahit paglapag ng airport pa lang yan, piringan mo na yung mata ko, alam ko po yung pupuntahan ko. Sa Afghanistan, hindi ba't sinasabi ko na isa rin po ako dyan sa nag-exhibition ng F-16. Kaya ganun din po, piringan mo yung mata ko, ibaba mo ako sa airport, alam ko kung saan ako pupunta. Sa lahat. Mga Cambodia na yan, lahat yan, kaya alam ko yung sinasabi ko. Na dyan sa Cambodia na yan, dyan, ganito ang mangyayari sa atin kapag hindi natigil itong mga pagnanakaw nitong mga animal na ito, kasama na itong gadon na ito. Magiging Cambodia tayo. Alam ko lahat, kaya alam ko yung sinasabi ko. Hindi kagaya nitong abi nito, walang kaalam-alam pa sila basa nga bobo. Maging ito si gadon na ito, mga bobo yan. No. Mabago ako magtapos mga kababayan. Kung mayroon kayong tatanungin, o inulit-ulit ko na ito, or mayroon kayong mas gustong liwanagin dito kay Maharlika, ako ang sasagot para sa kanya. Kung mayroon kayong gustong linawin kay Bato de la Rosa, ako ang sasagot para sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Or kung ayaw nyo naman, magpatayan na lang tayo. Madalas ko sinasabi yan eh. Tanginan nyo. Muli po ang aking pasasalamat. Lalo na dito po sa mga bagong subscriber ko. Grabe ang aking kasiyahan. Grabe ang aking katuwaan. Kaya isang bagsak. I love you all. Basta, yun po ang gusto kong ibalik sa inyo. Dahil random ko yung pagmamahal ninyo sa akin, ganun din po, mas higit pa yung pagmamahal ko sa inyo. At balang araw, hindi po balang araw, kundi sa mga susunod na araw. Kasi yung balang araw, hindi natin alam kung ilang taon yon. Pero sa mga susunod na araw, alam natin. Sa susunod na araw, makikita nyo na yung pagmamahal ko sa inyong lahat. Maraming salamat po.